Ating dalawa o tatlong bagyo pa ang mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang potensyal na bagyo maaaring maglandfall sa northern zone. Push, push. Panalo na to. Uy, ayos, panalo. Uy, muna ako, pre. Sasabihin ko muna sa aking ina na may paparating na bagyo. Paalam, bukas na naman. Ina, ano po? Ina, may nabalitaan ako na may paparating daw raw na bagyo. Ganun ba? Dapat pala natin maganda. Oo nga. Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Posibleng maging typhoon ang Bagyong Agay sa susunod na 24 oras ayon sa Ano na naman to? Puro naman Asahan fake na news. mga Bata to, di marunong maglinis ng bahay. Puro na lang gala. Uy, Tis, ano ginagawa mo? Uy, Tis, nililinis ako yung anak ko kasi di marunong maglinis. Puro na lang gala sa bahay mo. Oo nga, Tis. Uy, Tis, alam mo ba? Nabalitaan ko na may paparating na bagyo kaya mas mabuti maganda tayo. Ikaw naman, Tis, naniniwala ka sa mga fake news. 3 days later. Para sa mga taong hindi mahilig makinig sa balita at hindi maghanda para sa bagyo, narito ang ilang awareness o babala na maaaring makatulong sa inyo. Una, mag-imbak ng mga mahahalagang supplies tulad ng pagkain, inuming tubig at first aid kit para sa hindi inaasahang pangyayari. Pangalawa, isecure ang inyong tahanan sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga bagay na maaaring magdulot ng pinsala sa panahon ng bagyo. Pangatlo, suriin ang mga emergency contact at tiyakin na ang inyong mga cellphone ay fully charged. Pang-apat, makinig sa mga balita para sa mga updates at tagubilin mula sa mga awtoridad. Ang panghuli at ang panglima, planuhin ang evacuation kung kinakailangan at tiyakin na alam ninyo ang ruta patungo sa mga evacuation centers. Kaya ugaliin natin maging handa sa mga anumang paparating na bagyo dahil ang pagiging handa ay makakatulong na mapanatiling ligtas ang inyong pamilya at ari-arian.